At nasa downtown area tayo ngayon. Mapapansin nyo sa likod, ayan o, sobrang gray ng kalangitan. Isa lang meaning niyan, walang araw, nakatago siya ngayon. Ayun, malamig talaga. Nakalimutan ko pa naman yung gloves ko, ano ba yan? As usual, meron na naman tayong isang napakagandang kwento, sitwasyon na mapag-uusapan ngayong araw. So, eto yung mga relationship na umabot na sila ng lagpas 10 years. Imagine that, 10 years na yung relationship nyo. Napakaganda naman nun. 10 years? What? Kasi eto, lalo na sa panahon ngayon, 2025. Usually, yung 3 months, 6 months nga na relationship, madalas yun na yung normal ngayon, diba? Na average ng isang relationship. After 6 months, 7 months, mag-break na, diba? Pero yung mga taong umabot sila ng lagpas 5, lagpas 7, 8, 9, hanggang sa naka 10, ayun no, ang hangin na. Pasensya na ginawa ko ngayon, but it's a beautiful day nonetheless. Hopefully hindi siya pick up ba ng mic? Feeling ko okay naman, no? Malapit naman siya. But ang lamig talaga, ano ba naman yan? So yun yung reality na wala tuloy. Yun yung reality dito sa Canada na once na natapos na ang summer, essentially wala na talagang pwedeng gawin pa dito sa labas eh. Kasi mahangin, malamig, makulimlim yung panahon. Yung araw ngayon is missing siya. Imagine, from October, November, December, January, February, March, ganyan yung weather. Gray yung paligid, sobrang lamig sa labas, sobrang dami ng snow. Madami talagang tao ang may ayaw sa snow sa winter season. Maganda siyang tignan, pang aesthetics, but mananawa ka talaga sa snow. So, ewan. So, going back tayo sa situation, yung mga 10 years na sa isang relasyon, isang dekada, never pa nga akong naka-experience ng 1 year. Imagine that. Yung mga nasa ganong relationship, una sa lahat, maganda, congratulations, 'di ba? Kasi nga iilan lang yung mga magjowa na umabot talaga sa ganyang duration. Ano ba 'yan? Ang hangin talaga, yo. Pasensya na, kailangan ko nang ilagay yung hood ng jacket ko kasi ang hirap magkasakit. Paano mo nga ba ma-maintain ang isang relationship para umabot siya ng 10 years? Like what? Let's say, nagkakilala kayo sa high school, right? Ang ganda na ito, love story siya. Naging magkakilala kayo, let's say 15 years old pareho. Tapos, umabot kayo hanggang mag 25 years old kayo. Like what? Sa teenage life nyo, kayo tong together, di ba? Kayo tong dalawang lovebirds. Imagine that. Para siyang pang ano talaga siya eh, telenovela. Hindi naman, pang K-drama. Yun na lang. Eto yung ilan sa mga questions ko. Kapag 10 years ka na with this person, right? Panigurado, mahal nyo naman yung isa't isa. Kasi hindi naman kayo aabot sa ganyang katagal kung hindi nyo mahal, hindi nyo gusto yung isa't isa, right? Ngayon, isa sa mga naiisip ko is ano na lang yung pinag-uusapan nyo araw-araw. Kasi nga alam nyo na lahat eh. 'Di ba 10 years na kayong magkakilala, alam nyo na yung trabaho ng isa't isa, alam nyo na yung lifestyle ng isa't isa. Nai-excite ka pa ba kapag nakikita mo yung notification ng message ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, 'di ba, after 10 years together? Yun yung $1 million question. Kasi baka may mga taong pwede kang manawa na, no? Sa ganung katagal. Siguro may mga tao din talagang yung andun yung true love nila sa isa't isa na kahit sila yung magkasama together, hindi ka magsasawa. Kasi nga, paborito mo yung taong to, siya yung love of your life. Ay, ang ganda naman nun. Sana all, no? Nakaka-experience ng long-term relationship. Wala pa akong na-experience na lumagpas ng 1 year, 2 years, kanyan.
Ewan ko kung bakit nasa short term lang ako. So, dito sa location natin ngayon, nasa downtown area tayo. Malapit lang din siya sa park. So, mapapansin nyo sa mga likod, may mga buildings. Kaso, hindi naman siya yung as in sobrang busy talaga. May mga nag-exercise, may mga nagbabike, scooter. Mas konti na siya compared last week na medyo mainit pa yung temperature. Ngayon, lumamig na talaga siya. As in. Ito talaga yung challenge din dito sa Canada eh. Once na lumamig na dito sa labas, that's it. Hindi mo na mai-enjoy tumambay. Kahit nga yung 10-15 minutes mo sa labas, unless na lang na nag-i-enjoy ka. 'Di ba? Or siguro, baka hindi lang ako nakapag-prepared masyado. Kasi medyo manipis tong nasuot kong jacket. Ito din yung isa sa mga I think challenge sa mga nasa 10 years na, right? Na pwedeng isang araw, pwedeng magsawa na lang. 'Di ba? Pwedeng magsawa na lang yung isa sa inyo. Yun yung isang I think pinaka kalaban din ng long-term relationship, no? Yung bang mananawa ka na lang bigla. Ano pa nga ba yung mga challenges ng mga nasa long-term relationship? I think yun na lang naman eh. 'Di ba? Kasi kung nakasurvive na kayo ng 10 years, panigurado somewhere along the way, may mga challenges talaga. Yung mga nasa ganong sitwasyon, nasa long-term relationships, paano nila na-achieve yun? Pagiging loyal, 'di ba? Pagiging faithful, I think. Tapos, ayan na naman ang hangin. Ano ba? Ano ba naman ang hangin, yo? Okay sana kung nagkakape tayo, no? Cozy siya. Kaso, hindi rin ako nagkakape eh. So, ano ba yan? May mga taong nasa less than 1 year pa lang yung relationship nila. Sinasabi na nila kaagad na sawa na sila sa karelasyon nila. Like, imagine that, no? Siguro, kung kayo talaga yung para sa isa't isa, pwede, no? Pwede kayong magtagal ng ganun, 10 years. Ewan. May time din kaya na yung mga nasa ganong relationship, yung bang nagsasawa na sila sa ka-relationship nila? Or sadyang love nila, favorite nila yung kapartner nila to the point na hindi nila nafe-feel yun, right? Na kahit silang magkasama 24/7, 365 days a year, andun pa rin. Andun yung spark nila. Yun yung maganda. Diba? Love story talaga siya. Ang isang testament na nga lang na nagsasabing hindi madali na gawin yung ganito, yung long-term relationship, is yung iilan lang yung nakakagawa talaga. Diba? Madalas kapag magsasabi sila ng, so, gano'n na kayo katagal? Nasa 2 years na kami, 3 years kami. Diba? Usually, ganun taon. Hindi yung dekada talaga. Iilan lang yung masasabi nilang nasa ganong stage na, right? Yung mga nasa decades na together is yung mga mag-asawa, 'di ba? Pero as a mag-boyfriend, mag-girlfriend, ganang sabi ko kanina, nakilala mo siya nung high school, kayong dalawa yung nagstay together throughout your teenage years until mag 25, 26 years old na kayo, 'di ba? Like, imagine that. So ayun, napaka-distracting talaga ng hangin. O see, yung ayan no. So gusto ko mang bumabad pa talaga sa ating usapan. Napakaganda ng topic natin. It's all about what? Longevity in a relationship. Na para ma-achieve mo siya, hindi madali. Kailangan mong maging faithful, and yung mga taong mabilis magsawa sa relationship, hindi talaga tatagal yun, no? Siguro yung 10 months nga sa kanila, matagal na, 'di ba? So, anyway, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, ang lamig na frozen na yung kamay ko, hindi ako nakapagdala ng gloves. So, see you next time. Shuk!